Sa isang komunidad na napapalibutan ng pader sa isla ng Montreal, isang biotech na kumpanya ang binayaran upang ayusin ang lupain ng eksklusibong golf club. Nag-spray sila sa lugar gamit ang pinakabago nilang fertilizer, na tumunaw sa nyebe at nagpapanatili ng sariwa at lunti ang damo sa panahon ng taglamig upang makapaglaro ng golf ang mga mayayaman. Kinabukasan sa bayan, ang security guard na si Dan ay nagdala ng ilang mga supply sa kanyang tahanan. Siya ay obsessed survivalist na palaging nagsasanay para maging handa sa pinakamasamang mangyayari at na-brainwash ng isang palabas sa radyo tungkol sa lahat ng conspiracy sa ilalim ng araw. Ngayong gabi ay nagsasanay si Dan kung paano gumawa ng apoy na walang lighter ngunit hindi nagtagumpay, kaya kumuha siya ng bala ng shotgun para gamitin ang pulbura nito, na nagdulot ng maliit na pagsabog na sumunog sa isang kilay niya. Sa golf club, ang anak ni Dan na si Patricia ay nagtatrabaho bilang taga-assist ng mga naglalaro ng golf habang si Michelle, ang CEO ng biotech company, ay naglaro ng golf kasama ang mayamang mag-asawa upang ipakita sa kanila kung gaano kahusay ang ginawa nilang treatment sa lupa. Gayunpaman, sa ilalim ng lupa, ang mga particle ng fertilizer ay dumami at nahaluan nito ang tubig ng bayan. Sa studio, ang aktor na nagngangalang Jax ay uminom ng isang basong tubig mula sa gripo bago umalis para mag-grocery. Sa tindahan, ang lahat ng prutas at kasangkapan ay hinuhugasan din ng tubig mula sa gripo, at sa mga istante, ang tubig ay ini-spray upang mapanatiling sariwa ang mga pagkain. Biglang nakaramdam ng pagkahilo si Jax ngunit hindi ito pinansin sa ngayon. Pagdating niya sa bahay, napansin niya na ang mga ngipin niya ay naging berde at tumutunog ang tiyan niya. Sa oras na natagpuan niya ang kanyang asawa sa banyo, siya ay naging ganap na zombie at kinagat ang kaawa-awang babae, kinain ang laman niya at nag-transform din siya. Sinamahan siya ni Jax sa tub habang ang kanilang mga mata ay naging berde at sila ay huminto. Sa club, bumalik sa gusali si Michelle at ang mag-asawa ay nagulat na walang tao sa paligid. Biglang tumakbo palabas ang isang lalaki habang sumisigaw na dapat silang tumakbo dahil may sakit ang mga tao, at hindi nagtagal ay lumabas ang grupo ng mga empleyadong zombie upang habulin siya. Sa sandaling iyon ay may lumitaw din na aso at tinawag ito ng babae, ngunit galit na tumalon ang hayop sa kanya at kinagat ang leeg niya. Agad na itinapon ni Michelle at ng lalaki ang aso, para lamang makita ang higit pang mga zombie na paparating. Habang ang babae ay natigilan kasabay ng pag-transform ng katawan niya, ang dalawang lalaki ay sumugod sa loob ng gusali at nilock ang pinto upang hindi makapasok ang mga zombie. Gayunpaman, nakapasok ang aso at kinagat ang lalaki sa binti, kaya ikinulong nila ito sa ibang silid. Ang mga zombie ay pumunta sa pintuan at nagsimulang hampasin ito bago nag-transform din ang lalaki at nagsimulang habulin si Michelle, na nagmamadaling nagtago sa kusina pagkatapos kumuha ng kutsilyo. Sa bayan, nakatanggap ng tawag si Dan mula sa matandang babae na nagsasabing ang mga kapitbahay niya ay sobrang ingay at nagkakagulo. Pumunta doon si Dan at nang pindutin niya ang doorbell, lumitaw ang mga kapitbahay sa pintuan, na lumalabas na sila ay mga zombie. Kasabay nito, ang matandang babae ay naging zombie at nagsimulang habulin si Dan, na agad na nagtago sa sasakyan niya at sinubukang tumawag para sa backup, ngunit walang sumasagot. Habang mas maraming zombie ang lumilitaw sa labas ng kanyang bintana, sinubukan ni Dan na tawagan si Patricia, ngunit hindi rin ito sumasagot dahil abala siya sa pagtakas mula sa mga zombie. Dahil sa pag-aalala, nagpa siya si Dan na iwanan ang sasakyan ng kumpanya at gamitin ang kanyang sasakyan na may mga sandata para hanapin ang anak niya. Sa malapit, ang teenager na si Andre ay muntik nang gumamit ng tubig mula sa gripo para gumawa ng gatas ng kanyang kapatid na si Annie, ngunit pinaalalahanan siya ng kanyang ina na gumamit ng distilled water upang mapanatiling ligtas ang sanggol. Si Andre ay hindi umiinom ng anumang uri ng tubig, mas pinipiling uminom ng soda. Hindi nagtagal ay nagsimulang mahilo ang nanay niya, ngunit isinisi ito ni Andre sa labis na pag-eehersisyo. Ilang sandali pa, naging zombie ang nanay niya at sinubukang salakayin si Andre, hinabol sa loob ng bahay. Sa takot, tumakbo ang bata sa labas at natisod, ngunit nang malapit na siyang maabutan ng ina, binunggo siya ng sasakyan ni Dan. Nasugatan ito ngunit buhay pa rin at gusto siyang tulungan ni Andre, ngunit pinigilan siya ni Dan. Ipinaliwanag niya na walang sumasagot sa 911 at sinabihan si Andre na magtago sa bahay niya, pagkatapos ay umalis siya. Marami pang zombie ang parating ngunit tumanggi si Andre na iwan ang kanyang ina, kaya hinawakan niya ito sa binti at kinaladkad pabalik sa bahay. Pagkatapos isara ang lahat ng pinto, sinubukan niyang tumawag sa 911,
ngunit nakarinig lang siya ng record message na nagsasabing nasa ilalim ng quarantine ang isla. Sa tulay na nagkokonekta sa isla at lungsod, makikita ang mga pulis na nagbabantay sa nakasaradong gate at walang sinuman ang maaaring pumasok o lumabas. Sa sandaling iyon ay sinubukan ng ina na atakihin si Annie, kaya kinaladkad siya ni Andre at ikinulong sa banyo. Napansin ng ina ang shower na may tumutulong tubig at nagpas siyang pumasok sa loob. Samantala, patuloy na umiiyak si Annie, na nakakuha sa atensyon ng mga zombie at nagtipon sa labas ng pinto. Nagpasya si Andre na takpan siya ng mga unan, kumot, at pati ng malaking teddy bear hanggang sa hindi na marinig ang pag-iyak nito, at umalis ang mga zombie. Makalipas ang ilang minuto, bumalik sa bahay ang pusa ni Andre sa pamamagitan ng pet door, at biglang may pumasok na zombie sa butas, na muntik nang mahawakan si Andre. Ang bata ay lumayo sa pinto at ang zombie ay huminto sa paggalaw, ngunit muli itong kumilos nang bumalik si Andre na may dalang pamalo. Hindi niya inatake ang zombie at sa halip ay mas piniling magtago. Sa golf club, nagtago si Patricia sa garahe at sa wakas ay tinawagan ng kanyang ama para humingi ng tulong. Di nagtagal ay dumating si Dan at natagpuan ang maraming zombie sa labas ngunit hindi siya nag-atubiling labanan ang mga ito, mabilis na pinatay ang ilan gamit ang kutsilyo at pinatumba ang iba bago sumugod sa loob. Sa sandaling iyon, lumayo ang mga pulis sa gate ng tulay dahil dumating ang militar sakay ng mga eroplano para bombahin ang mga pangunahing lugar ng isla na pumutol sa kuryente. Kinaumagahan, sinubukan ng yaya ni Annie na dumaan sa tulay upang pumunta sa trabaho, ngunit nawasak din ito. Samantala, ni-record ni Andre ang mga zombie mula sa bintana at huminto upang panuurin ang press conference ng Ministro of Public Security. Ipinaliwanag ng lalaki na kailangan nilang sirain ang tulay upang i-isolate ang lugar at tiniyak na kontrolado ang sitwasyon. Sa sandaling iyon, naubusan ng baterya ang cellphone ni Andre. Pagkatapos, tiningnan ni Andre ang kanyang ina at napansin niyang natatakpan ito ng mga berdeng likido. Biglang gumapang si Annie at sinubukan siyang atakihin ng nanay, kaya nag-ingay si Andre at pinagpag ang paborito niyang gulay para sundan siya. Sa kalaunan, nakarating sila sa sala at aksidenteng nabangga ng nanay ang TV stand, dahilan para mahulog ang telebisyon at mapatay siya. Malungkot man, walang ibang pagpipilian si Andre kundi ibalik ang katawan sa banyo at napansin ang mga damong tumutubo sa mga sugat nito. Pagkatapos ay kinuha niya ang cellphone, ngunit sa kasamaang palad ay nasira ito. Naglagay si Andre ng hagdan sa harap ng pintuan upang tumingin sa labas at nakita ang mga zombie na nakatayo lamang doon sa ilalim ng araw. Pagod na sa pagtatago, kumuha siya ng pamalo at inilagay si Annie sa baby carrier bago binuksan ang pinto, hinayaan ng mga zombie na makita ang pusa at habulin ito. Nang makaalis sila sa pinto, tumakbo si Andre ng buong bilis patungo sa grocery store habang hinahabol siya ng mga zombie. Nakalak ang mga pinto at muntik na siyang maabutan ng mga zombie, ngunit biglang may bumukas na pinto at hinila siya ni Dan sa loob. Nandito si Dan mula kahapon at gumawa ng maliit na lugar para doon manatili, ngunit wala pa siyang plano. Ang lahat ng mga bangka ay kinuha at kung lalangoy sila sa ilog ay mamamatay sila sa ginaw. Si Andre ay naghanap ng baby formula habang si Annie ay tumingin sa paligid at bigla niyang natagpuan ang isang zombie sa loob ng nakalak na pinto. Ito ay si Patricia, na nahawa na rin. Iniingatan siya ni Dan dahil umaasa siyang gagaling din siya balang araw. Sa golf club, hinarang ni Michelle ang lahat ng mga pintuan at gumamit ng radyo para makipag-usap sa mga tauhan niya sa kumpanya, na nagsabi sa kanya na papunta na ang mga eksperto at dapat niyang sundin ang protocol. Ang asong zombie ay patuloy na tumatahol sa kanya, kaya't sinipa niya ito. Ipinakita din na pinatay niya ang kaibigan niya sa kusina. Bumalik sa tindahan, nabigo pa rin si Dan na mag-apoy, kaya gumamit na lang si Andre ng blowtorch. Habang kumakain sila, nakinig sila sa radyo ng paboritong palabas ni Dan, na sinisisi ang pag-atake ng zombie sa mga eco-terrorists. Ininterview ng host ang Minister of Security, ngunit ang ministro ay tipikal na politiko na umiiwas sa mga tanong at sumasagot ng hindi malinaw na salita. Dahil kahina-hinala ito, iniisip ng host na isasakripisyo ng gobyerno ang mga mamamayan upang linisin ang lugar. Nagpasya si Dan na tawagan ang istasyon ng radyo at ipaliwanag na may mga survivors pa at humingi ng tulong. Gayunpaman, ipinaliwanag ng host na ang ibang bahagi ng mundo ay hindi gustong mahawa sa impeksyon kaya gusto niyang malaman kung ano ang nangyayari bago kampihan ang sinuman. Frustrated, ibinaba ni Dan ang tawag.
Pagkatapos, pinag-usapan ni Dan at Andre ang mga maaari nilang gawin at nagkasundo na dapat nilang hanapin ang pinagmulan ng lahat ng ito para makagawa ng bakuna. Nag-isip si Dan at nakabuo ng conclusion na posibleng ito ay dahil sa tubig dahil ito ang tanging bagay na mayroon ang bawat tao, at hindi siya umiinom mula sa gripo dahil sa kanyang paniniwala. Iniisip din niya na maaaring nilason ng mga terorista ang tubig, na sa tingin ni Andre ay kalokohan. Ilang sandali pa, ang tatlo ay umalis sa tindahan kasama si Patricia, na ang ulo ay inilagay sa hawla upang maiwasang makakagat. Nakakita sila ng grupo ng mga zombie na nababalutan ng malagkit na kulay berde at nag-e-enjoy sa araw, at biglang inatake ng batang zombie si Dan sa sandaling nakita siya nito. Mabilis niyang itinulak ito, ngunit wala siyang lakas ng loob na patayin ito at nagpatuloy. Nagawa ng grupo na makapasok sa kotse ni Dan bago maabutan ng mga zombie at ligtas na umalis sa lugar. Samantala, dumating sa golf club ang dalawang armadong kambal na ipinadala ng biotech company at binaril ang bawat zombie na sumusubok na humarang sa kanilang daan. Sa loob, sinunog ni Michelle ang lahat ng kontrata at mga dokumento na may kaugnayan sa pakikipagdeal niya sa golf club, ngunit itinago niya ang isang maliit na sample ng fertilizer. Di nagtagal ay nahanap siya ng kambal at kinuha ni Michelle ang isa sa mga maletang dala nila, na naglalaman ng lunas na papatay sa impeksyon sa loob ng 24 na oras. Nang kumuha siya ng isa, hinawakan siya ng kambal at pinilit siyang kainin ang sample ng fertilizer bago siya itumba. Habang kinakaladkad nila ang kanyang katawan, bumagsak ang gamot sa sahig. Bumalik sa mga survivor, dumating sila sa planta ng tubig at nagpa siya na iwanan si Annie sa kotse dahil ang pag-iyak niya ay makakaakit sa mga zombie. Hindi nila maaaring iwan si Patricia kasama ang sanggol, kaya isinama siya ni Dan at Andre patungo sa gusali, kung saan nagtatago sa tubig ang isang zombie na tinubuan na ng damo. Naramdaman ito ni Patricia at nagsimulang tumakbo upang hanapin ito, kaya walang pagpipilian ang mga lalaki kundi sundan siya. Mabilis niyang nahanap ang tubig at tumalon dito, dahilan para tumalon din si Dan upang iligtas siya. Biglang bumangon muli ang ibang zombie at muntik nang umatake, ngunit nang matagpuan ni Dan si Patricia, hinawakan niya ito sa harapan niya at umatras ang isa pang zombie. Lumapit si Andre at napagtanto na hindi aatakihin ng mga zombie ang isa't isa, ngunit narinig siya ng zombie at agad siyang hinabol. Habang si Andre ay lumabas at mas maraming zombie ang sumama sa paghabol, sinubukan ni Dan na alisin si Patricia sa tubig at hindi sinasadyang naputol ang braso nito. Sa kalaunan, narating ni Andre ang kotse at nagtago sa loob at hindi nagtagal ay lumabas din si Dan, na ginamit si Patricia upang maiwasan ang mga zombie. Sumakay din sila sa kotse at may narinig si Andre na ingay kaya napagtanto niyang may cellphone din si Patricia. Kinuha niya ito at ginamit ang naputol na braso para i-unlock ito, at napansin niyang tumutubo ang damo sa sugat. Iniisip ni Dan na nakapagtatakang may mga damo ngayong taglamig hanggang sa maalala niya ang pagbabago ng golf club, at napagtanto na hindi ito gawa ng mga terorista kundi ng mga golfers. Sa golf club, sinimulan ng kambal na gamitin ang gamot sa damo upang maalis ang lahat ng ebidensya. Maya-maya ay dumating sila Dan at napansin nila ang kakaibang usok sa damuhan, at ni-record lahat ito ni Andre. Nagmamadali silang pumunta sa harap ng pinto at nakitang nakalak ito, kaya naghanap si Dan ng ibang madadaanan. Umakyat siya sa bubong at pumasok sa loob para buksan ang pinto, pagkatapos ay ikinulong si Patricia sa storage room habang si Andre ay gumamit ng mga upuan upang bumuo ng bakod para kay Annie. Sinimulan ni Dan at Andre na imbestigahan ang gusali at natagpuan ang aso, na humihinga pa at natatakpan ng damo. Sa sandaling iyon, nagsimulang makaramdam si Dan ng pagkahilo at nagsimulang umiyak si Annie, kaya pinuntahan siya ni Andre upang pakalmahin siya. Gayunpaman, natuklasan niyang nakatakas siya sa ginawang bakod. Habang hinahanap ni Andre ang kanyang kapatid, bumaba si Dan sa madilim na koridor at natuklasan ang maraming bomba na magpapasabog sa gusali sa lalong madaling panahon. Nagsimula din lumala ang kondisyon niya, ngunit tumanggi siyang sumuko at nagpatuloy hanggang sa makita niya ang silid na may timer na kumukonekta sa lahat ng mga pampasabog. Bumagsak si Dan at masyado nang mahina para tumayo, kaya ginamit niya ang braso ni Patricia para ihinto ang timer bago naging berde rin ang mga mata niya. Sa labas, napansin ng kambal na walang sumabog at bumalik sa loob para mag-imbestiga. Natagpuan nila si Annie sa kusina at pinakain siya ng fertilizer bago umalis. Patuloy na naghanap si Andre at nakita ang zombie na si Michelle sa nakalak na silid, kaya tumakbo siya sa tapat at sa wakas ay natagpuan ang kapatid niya, kaya kinuha niya ito.
Sa isa pang silid, nakita niya ang kambal na nakaharang sa daan, at tinakpan ang bibig ni Annie bago sinunggaban si Andre para pakainin siya ng fertilizer. Gayunpaman, bago niya mainom ang sample, naging zombie din si Annie, at kinagat ang kamay ng isa sa kambal. Ang isa pang kambal ay muntik nang makagat ni Dan at nang itaboy niya si Dan, itinulak siya ni Andre patungo sa kanya at kinagat siya ni Dan. Nang umatras si Andre, natapakan niya ang gamot, na naging sanhi ng pagkalat ng usok sa silid at nagsimulang pumasok sa loob ni Annie at Dan. Pagkatapos, hinabol ni Dan si Andre at nakarating sila sa kusina, ngunit nang kakagatin na siya ni Dan, naramdaman niya ang presensya ni Annie at umatras. Kasabay nito, inilabas ng kambal ang kanilang mga baril at sabay na binaril ang isa't isa bago sila nag-transform. Sumunod, kinuha ni Andre ang cellphone ni Dan mula sa jacket nito at ginamit ito para mag-ring ang cellphone ni Patricia. Nang mahanap niya ito, gumawa siya ng video na nagpapaliwanag ng lahat at humingi ng tulong. Habang ang video ay umabot sa balita, dinala ni Andre si Dan sa storage room upang manatili siya kasama ang anak. Di nagtagal, nagpadala ang gobyerno ng mga helicopter upang magsagawa ng paglilinis. Ang isang grupo ng mga sundalo ay gumamit ng mga flamethrower para sunugin ang anumang zombie sa kanilang dinadaanan at lumabas si Andre para humingi ng tulong, dala ang braso ni Patricia na gagamitin para sa mga bakuna. Gayunpaman, ang isa pang nakaligtas na unang lumapit sa mga sundalo ay binaril. Nang magsimulang umepekto ang panlunas at gumaling si Annie, nagpasya si Andre na magtago dahil hindi narito ang mga sundalo para iligtas ang sinuman. Sa golf club, gumaling din si Dan, ngunit nang buksan ng mga sundalo ang pinto ay agad nilang sinunog siya kasama si Patricia. Ang Minister of Public Security ay nag-anunsyo na ang impeksyon ay napigilan at naalis na, ngunit siya ay nakitang umiinom mula sa baso na may logo ng biotech company, na nagpapahiwatig na siya ay bahagi ng pagsasabwatan noon pa man. Patuloy na naglakad si Andre, nakahanap ng higit pang mga bangkay ng mga survivors na binaril. Bigla siyang may napansin sa ilog. Ito ay isang bangka na pinamumunuan ng yaya ni Annie, at iniligtas siya ng walang pag-aalinlangan. Sa pag-alis nila sa isla, napagtanto ni Andre na ang braso ay wala ng silbi at itinapon ito sa tubig, kung saan kinagat ito ng isang isda at mabilis na naging zombie. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.